For now, diretso na po tayo agad sa topic. Paiinitin ko ang inyong mga ulo. Ang Department of Justice para ilatag ang kanilang proposed budget sa darating na taon. Tinalakay din ang ilang reformang isusulong ng ahensya. May ulat si Melales Mora. Pinag-iisipan na ng Department of Justice na magpatupad ng panibagong balasahan sa Bureau of Corrections matapos ang pagtakas ng inmate na si Michael Cataruha mula Balasahan. Plano na nilang gawin. Yang balasahan na yan, kung si Katapang ay nandyan pa rin, walang kwenta yan. Sa mata ng taong bayan, obviously kitang-kita nila. Manood po kayo ng mga vlogs, wag lang po media kasi alam naman natin ang media, no? Manood din kayo ng social media. Dapat kasama sa balasahan si Katapang. Kasi kung hindi, moro-moro lang yung balasahang mangyayari na yan. sa New Bilibid Prison na kalaunay nahuli rin naman. Ayon kay DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla, lumalabas na may kapabayaan at pagkukulang sa sistema, bagay na tinutugunan na nila ngayon. Nagdi-dismantle kami ng mga kubol ngayon. Alam niyo na ba yan? Oo, sir. Sa loob. Kasi nga, nakita namin yung congestion is also caused by special privileges given to people. Tapos yan, makikita mo yung loopholes talaga sa loob. Actually, baka mag-round 2 tayo ng ano dyan, the shuffling. Yung kubol na sinasabi nila na para sa privileged people na sinasabi at binabanggit ni Boying, kababanggit lang niyang yon. Balikan natin ay kasalanan po yan. Kasama po, kasabwat, directly or indirectly, si Katapang dyan. Kahit po sabihin natin wala siyang kinalaman, dahil siya ang acting DG dyan, kasalanan niya yan. Dapat sisantihin yan. Huwag tayong pakitang tao lang. Pagka hindi nyo sinisanti yan, moro-moro lang gagawin nyo dyan. Aurea Haway, maraming salamat po. Ayan. Buena mano. Maraming salamat sa kusang loob. Aurea Haway, Coach Oliver Pinat in Niska. Thank you. Tayo ng ano dyan, the shuffling. Sabi naman ni Bucor Chief Gregorio Katapang Jr., patuloy pa ang investigasyon sa insidente. Saka mag-resign. Kapal mukse. Ang lakas din ito kay SOJ, no? Ito very obvious. Lantarang nagkalat ang Bucor na galing sa kanyang liderato. Untouchable. Ano meron? Ba't hindi ito matanggal? Halatang halata naman. Pinalay detector namin si Cataruha, pumasa naman siya. Pinalay detector nila si Cataruha, pumasa naman. Ba't hindi mo pa lie detector kay ano? Kay Senator Tulfo. Biglang nagkaroon ng lie detector. Biglang pasado no? So, anong naitutulad nyo rito? Ako naitutulad ko to kung alam nyo kung saan. Doon sa drug test ni Marcos nyo. Yung tipo pinag-uusapan lang merong pagbibintang, merong anomalya, merong usapan about sa drug test. O, tapos nagpa-drug test yung iba, siya walang kaimik-imik, kinabukasan may resulta na. St. Luke's. Hindi ko po sinasabing hindi po reliable ang drug testing sa St. Luke's. Ang punto lang dito, biglaan. Hindi wala man lang pasabi. May iwasan. Maaalis ba natin sa isipan ng tao na drama, kakuntsaba, peke? Hindi ko sinasabing gano'n, pero maaalis nyo ba sa isip ng tao yon? Hindi, bakit? Nung panahon na yon, nagsabi sila Isko, sila Lacson, sila Tito Soto, si Manny Pacquiao, sila ay magpapadrug test.
At may media pa. Nagpunta sa drug testing. Nagpa-drug test kasama media. Eto biglang sumulpot na lang. May result na. Oh. Alam ko po yan tungkol sa drug test na yan. Kaninong idea yan? Alam ko po ang kwento niyan. Ano? St. Luke's. Sa tamang panahon. Alright? No? Ganyan na rin to. Napaka-imposible ng sagot. Yung sagot nga lang niya sa Senate, paiba-iba eh. Nitong si Kataroha. Walang consistency ang mga sagot niya. Bigla-bigla na lang, pasado sa lie detector test. Wow, katapang. Ayaan po ay isang salamin na malakas ang kapit nito si Kataroha. May kapit yan. Kapit na kapit. Yun na lang eh. Tumakas ka, buhay ka, may kapit. Na sinabi ni Robin Padilla, wala pang nakatakas dyan nung kanyang panahon ng buhay. Ito, nakatakas, pumunta sa mga kamag-anak, kampante. Tapos bumalik. Nahuli. Parang namasyal lang sa MOA. Saka namasyal sa BGC. Tapos na ipasa yung lie detector test. Hindi nga makasagot ng tama at diretso kay Senator Tolentino, pasado sa lie detector test. Di nga. Katapang, paulit mo yan kay Senator Tulfo. Tingnan natin, mga 2 tanong pa lang, bagsak na yan. Kayo, gusto kong makita ang inyong opinion, ha? Doon sa manunood ng replay, please comment down below. Kung kayo ba ay naniniwala dyan sa lie detector test na yan. Bigla-biglaan, tas naipasa. Wow! Isa lang masasabi ko dyan. Malakas sa loob. Sa oblo. Malakas sa oblo. Malakas sa loob. Si Kataroha. And it is very obvious. Pasado. Kinumpihan mo pa, katapang. So, ang stand. Kung ako ay hihimayin ko ang sinabi ni Katapang, he is standing for Kataroha. Ang tayo niya, totoo yung sinabi ni Kataroha. Otherwise, hindi ganyan ang statement niyan. Okay? Sige, malalaman natin sa mga susunod na araw. Iyaan ang tayo ni Katapang. Pasado si Kataroha. So, ibig sabihin, naniniwala siya kay Kataroha. Kasi, kung mabuko si Kataroha, hindi niya pwedeng gawing excuse. Pumasa siya eh. Malay ko bakit siya pumasa. Gagawa na naman ng excuses. Hindi. Kasi kung duda ka, dyan pa lang, ngayon pa lang, sasabihin mo na sa press con. May media sa harap mo, Kung duda ka, hindi ganyan ang reaction. Ibig sabihin, panig ka, kampi ka kay Kataroha. Kasi nagko-conflict yung kanyang mga statement. Wala pa namang final report yung... Ulitin natin, ha? Kasi nagko-conflict. Corps Chief Gregorio Katapang Jr. patuloy pa ang investigasyon sa insidente. Pina-lie detector namin si Kataroha, pumasa naman siya. Kasi nagko-conflict yung kanyang mga statement. Wala pa namang final report yung Board of Inquiry. So it's either connivance or negligence ang nangyari dyan. Kapwa So, ang sabi niya, it's either connivance or negligence. Sa madaling salita, sa Tagalog, dalawa lang yan. May kuntsabahan
at merong kapabayaan. Dalawa lang yan. So, ibig sabihin niya, totoong tumakas si Kataroha. It's either kakuntsaba niya yung mga security or may kapabayaan yung security. But the bottom line, totoong tumakas. Kasi doon sa choices niya, sabi niya, narinig nyo naman, hindi ko kayo pinipake news. It's either, so any of the two lang, connivance or negligence. So yan ang tayo ni Katapang. Huwag niyong kakalimutan. Alam mo ba't ko pinaulit-ulit? Kasi alam ko, sa susunod na mga araw or susunod na linggo, pag nahuhuli na ito, si Kataroha sa kanyang pagsisinungaling, babawi na naman ang mga walang tayo. Babawiin na naman nila ang kanilang salita. Para alin? Dumistansya sa kapalpakan. Kayo palpak, kami tama. Kayo mahina, kami magaling. Ganyan ang style nila. Ito yung liderato na walang pag-amin ng kanilang pagkakamali. Walang sense of responsibility. Walang hindi yung ako mali. Yung hindi mag-a-assume ng responsibilidad. Tama o mali, basta ako tama. Yun po ang ibig sabihin ng ganyan. Malamang-lamang to, pagbagsak ni Kataroha, mag-iiba ng statement yan. Maganda ng pinaulit-ulit ko para tumatak po sa inyo. Yaan po ang tayo nila. Naniniwala sila. Tumakas si Kataroha. Yun po, antayin natin. Antayin natin ang napakagandang investigasyon ni Senator Tolentino. Yari ito. Mahuhuli katotohanan nito. Dadaan pa dyan kila Abante, kila Akop, kila Tulpo, kila Dan Fernandez, dyan pa kila Busita. Naku, yari na to. Tupi kayo. Oh, sige. Humarap sina Remulla at Katapang sa Kamara ngayong araw para sa deliberasyon ng panukalang pondo ng DOJ para sa susunod na taon. Kumpara sa budget noong 2023, mas malaki ang hinihingi nilang pondo. Sa gitna ng kapalpakan, sa gitna ng bulilyaso, humihingi pa ng dagdag na budget. Wow! Ang galing talaga. Ha? Ang galing. Isipin nyo may nagbarilan dyan. May nakatakas. Tapos hihingi ka ng dagdag budget. Ano ba namang Ano ba namang meron ang Pilipinas na delikadesa? Coach Oli, bakit? Maliban na dagdagan ng budget ng mga preso? Hindi. Ako sa palagay ko dapat dagdagan. Ako naniniwala ako doon, dagdagan. Kaya lang sa mga nangyayari ngayon, dapat muna ayusin ang pamamalakad bago humingi ng budget. Kasi alam nyo, halimbawa yung 28 million na yan. Ay, billion ha. Yan 28 billion noong 2023. Kahit gawin pa ng pamahalaang 200 billion sa 2024, kapag palpak ang pamahalaan, yung dagdag budget na yon ay hindi rin makakarating sa sikmura ng mga PDL. Hindi po tayo nagbibintang, okay? Hindi ko sinasabing mga commissioner kayo, kukurakutin nyo yan o chachap-chapin nyo yung budget, yung iba dyan kukuhanin ninyo. Kayo na po, konsensya nyo na po kung totoo yan or hindi. No? Pero ang issue dito, wala po sa pagtaas ng budget para madagdagan ang pagkain ng mga PDL. Hindi po natin makukumpara yan kasi pag mali ang pamamalakad, kahit ano laki ng budget, yung mga PDL kakalam din ng sikmura. Hindi makakarating sa kanila. Kaya nga ang punto lang dito,
hindi sa nagbibintang tayo, sana man lang magpakitang gilas muna. The next performance will start momentarily.